Sina Nena at Neneng ay dalawang magkaibigan na higit pa sa tunay na magkapatid ang turingan. Kapwa ulila ng ulubos sa kanilang mga magulang. Si Nena ay hinalingan ng kanyang ate na si Aling Anday, samantalang si Neneng ay kinupkop ng kanyang kuya Pepe bago pa man ito magdalaga. Pananahi ang kanilang hanap buhay at tuwing umaga ay dinadaanan ni Nena si Neneng sa kanilang bahay upang magkasabay silang lumakad papunta sa patahian at sa hapon naman ay magkasabay umuwi. Isang araw ay maagang nagising si Nana at idinahilan sa kanyang ale na siya'y magsisimba. Ale, ako po muna ay lalakad na sapagkat ako ay magsisimba. Sige Nina, ikaw ay mag-ingat. Hindi alam ng kanyang ale na kaya siya ay pumaroon dahil nagpasya silang dalawa ni Miguel na kung saan ay kanya itong manliligaw na magkita sa tapat ng simbahan. Sa kabilang dako naman ay nagtaka si Neneng sapagkat iyon ang unang beses na hindi siya dinaanan ni Nena sa kanilang bahay. Kaya't napagtanto niya na puntahan na lamang ito Nena, upang nandyan malaman ka ba? ang dahilan. Halika na at pumasok na tayo sa trabaho. Ay, ikaw pala yan, Nining. Naku! Hindi yata papasok ngayon si Nina sapagkat siya raw magsisimba ngayong araw. Pumasok na si Neneng sa trabaho at nalaman niyang kaya pala hindi siya dinaanan ni Nena ay dahil siya ay nakipagkita kay Miguel. Hindi nais ni Neneng ang ginagawa ni Nena kaya't sinumbong niya ito kay Aling Anday. Kaya pala hindi sumama si Nena sa akin. Kasi po, pinipili niyang sumama kay Miguel. Ano? Hindi maaari yan. Hindi ko gusto ang lalaking yun. Dahil nakapakayabang nun. Pagsasabihan ko yung sinap pagdating niya dito sa bahay. Ale, andito na ako. Nena, ano itong nasagap kong balita? Na magnobyo na kayo ni Miguel? Huwag mo nang ipagpatuloy yan. Mas inanais ko pang mamatay ka kaysa magkatuloy ka mo ni Miguel. Pero Ale... Makinig ka na lang sa akin. Labis ang galit na nadama ni Aling Anday kung kaya't napagtanto na lang ni Neneng na sulatan si Miguel at ibigay ito sa kanya. Ngunit lumubog na lang ang araw ay hindi man lang niya ito nakita. Nang pumunta sa bayan sina Nena at Neneng, nakita nila si Miguel at Chayong na magkasama at nagtatalik sa lansangan at silang dalawa ay kapwa naghahatiran ng mga sulyap ng matang nag-iibigan. Ang dalawa pala ay magdamag na nagsama sa isang piging. Labis na naninibugho si Nena sa nakita. Huwag ka nang umiyak at malungkot, kaibigan. Dapat pa nga ay magpasalamat ka dahil maaga mong nalalaman ang tunay na intensyon ni Miguel. May matatagpuan ka pang mas nararapat na lalaki at mamahalin ka ng lubos kaya tumahan ka na. Tama ka nga naman, Neneng. Sasabihin ko kay Ale na ako'y lalayo na kay Miguel dahil hindi siya kawalan. Sa kabilang dako, labis na namigati si Narciso nang malamang may relasyon ang kanyang pinsang si Miguel at si Chayo. Nais niya sanang maging ganti, subalit dahil sa tunay niyang mahal si Chayo, ay pinili niyang ipaubayan na lamang ito sa kanyang pinsan. Hey Narciso! Oy, Tia Bilang. Kumusta ka na? Okay lang din po. Bumisita ka naman sa bahay. Sige po, bukas. May lakad pa po kasi ako ngayon. Sige, asahan ko yan ha. Sige po. Sige, ingat ka. Paalam. Sige. Kayo ba ng pinsan ko ay may namumuong pagmamahalan? Patawarin mo ko, Narciso. Hindi ko mapigilan ang bugso ng aking damdamin. Ayos lang yun. Kung saan ka masaya, handa akong magpabaya. Salamat. Sa daan pa uwi, naglalakad si Narciso na lito ang isip sa pagunita ng mga araw na nakalipas nila ni Chayong. Nang nagipit siya ng isang karumatang matulin ang takbo at sa pag-ilag ay nabangga niya si Neneng. Namangha siya sa kanyang nakitang binibini at agad itong nakaagaw sa kanyang Pasensya pansin. ka na, Binibini. Okay lang. Okay ka lang ba? Okay lang ako, ikaw? Okay lang din. Pasensya ka na. May iniisip lang. Sa susunod, mag-ingat ka.
O siya, Isang araw, isang sulat buhat sa Tao lalawigan po! ang Opo! natanggap ni Sulat Aling po Anday. para kay Anday! Salamat. Nalaman niya buhat kay Gregorio Magpayo na namatay ang kanyang asawa na si Andoy at pamangking si Beatriz dahil sa sakit. bakit kayo umiiyak? Si Beatrice at Andoy. Wala na. Neneng, maaari mo bang dalaw-dalawin ang aming bahay? Kasi kailangan naming lumuwas. Oo naman, Aling Anday. Malakas kayo sa akin eh. Salamat ng marami, Iya. Walang anuman po. Mag-ingat po kayo doon. Nakikiramay po ako. Nena, mag-ingat ka doon. Salamat, mag-iingat ka rin dito ha. Isang araw, nalulumbay si Nena dahil sa pagkakalayo sa kaibigan si Nene. Nagkausap sila ni Deogracias at nagtapat ito sa kanya ng kanyang pag-ibig. Si Deogracias ay pamangkin ni Andoy na buhat pa lamang sa kamusmusan ay inarugang kasama ni Nena. Buti naman at nakasama ka pa, Wero ito. Oo, sinama ako ni Ale. Kumusta ka na? Okay lang, ikaw ba? Ako? Okay lang naman din ako. Ang bilis ng panahon, no? Matagal-tagal na din pala nung muli kitang makita. Nena, may sasabihin sana ako para naman hindi ako magsisi sakang bumalik na kayo sa inyong lugar. Ano yun? Gusto kita. Alam kong hindi mo matumbasan ang aking naramdaman. Basta't masaya na ako na alam mo. Salamat, pero wala pa akong sagot dyan. Okay lang yun. Magandang gabi po, Kuya Pepe. Magandang gabi, Iho. Bakit ka na parito? Balak ko po sanang umakyat ng ligaw sa kapatid mo na si Neneng. Sige, payag ako. Basta kilalanin niyo muna ang isa't isa. Salamat ho! Isang hating gabi ay nagtanan sina Miguel at Chayo. Nagsakdal ang mag-asawa sa may kapangyarihan at tumakad ang mga kawani ng puno ng pag-uswik at hinahanap sila sa lahat ng sulok ng ngayon. Nang matagpuan ang dalawa, niyakap si Chayo ng kanyang ina. Dio, gracias. Binibigay ko na ang oo sa iyong pangliligaw. Di naglaon kumalat ang balitang si Isyang na isang binibining kababayan nila ay ninanais ng kamag-anakan ni Deogracias na kanyang maging asawa. Totoo ba na kayo'y magkasintahan itong si Rio Gracia, Nina? Ale, mahal po namin ang isa't isa at kami po ay nagpaplano na magpakasal kung kami po ay yung bibigyan ng basbas. Masaya ako na masaya kanina. Ibibigay ko sa inyo ang aking suporta. Salamat, Ale. Salamat po, Ale. Sa bilangguang pinagpiitan kay Miguel ay unti-unti siyang nangayayat at nanghina. Sa kadahilan ng kulang siya sa pagtulog at pagkain at pagkakaroon niya ng tanod na animoy mga halimaw. Nagtiis siya at itinadalangin magkita sila ni Chayong sa kanyang paglabas. Sa sulat na tinanggap niya mula kay Narciso ay ibinalita nitong nanganak si Chayong ng isang magandang sanggol na lalaki at sa linggo ito pabibinyagan. Kasalukuyang pinagduduklay-duklay ni Miguel sa loob ng bilangguan ang binyag ng kanyang anak. Kinabukasan nang tinawag siya ng isang tinyente ng hukom at iniharap sa pasulatan ng eskribano upang ibabala ang hatol. May 6 na buwan ka pang asistensya sa loob ng bilangguan. Ikawalong oras at kalahati ng umaga ng Disyembre ay dumating si Nina at Deogracias sa Manila at pumunta sakay ng isang karumata sa bahay ni Nene. Ligayang pagdating sa bayan, kaibigan. Maraming salamat. Ito
ito pala si Deo Gracias, ang aking kasintahan at mapapangasawa. Ako ay lubos na nasisiyahan sa balitang ito, kaibigan. Maya-maya ay pumunta ang tatlo sa Rosario upang mamili ng kanilang kailangan sa kasal. At sa di hinihintay na pagkakataon, ay kanilang nasalubong sa daan si Narciso at doon nagkakilala ang dalawang binata sa pamamagitan ng magkaibigang Nana at Neneng. Uy, Nena, Neneng! Kumusta na kayo? Okay naman ako. Gayon din ako at ito, ikakasal na. Ako ay masaya para sa iyo, Nena. Siya nga pala ang aking mapapangasawa. Magandang araw, pare. Salamat. Magandang araw rin sa iyo. O siya, aalis na kami. Magkita na lang tayo bukas sa Misa de Gallo. O sige. Kinabukasan ay nagsimba sila sa unang araw ng Misa de Gallo. Dahil sa dagandagang mga hirap ng loob, ay nangayayat at nagkasakit si Miguel. Si Chayong naman ay laging umiiyak at di makadalaw sa ospital ng San Juan de Dios, kung saan nakagalak si Miguel dahil bantay sarado siya ng kanyang mga magulang. Namatay si Miguel na di man lang nakita ang kanilang anak ni Chayong. Kinabukasan ay dumating ang balita kay Narciso na pumanaw na si Miguel, kaya dagli-dagli niyang sinabihan si Chayong at pumunta sila sa ospital ng San Juan de Dios. Chayong! Chayong! O Narciso, anong problema? Bakit ka sumisigaw? Si Miguel, pumanaw na! Hindi! Hindi maaari yan! Gusto ko siyang makita. Puntahan natin siya. Pakiusap po. Ipagkaloob niyo na po sa amin ang bangkay ni Miguel. Para mailibing namin siya ng maayos. Pasensya na po, sapagkat may pinunong dapat magpasya sa gayong namamatay na di pa natatapos ang panahon sa pagkakabilanggo. Sa simbahan ng Bayan B sa Bulacan ay idinaos ang kasal ni Deo Gracias at Nena, kung saan dumalo sina Neneng, Pepe, kanyang asawa at mga anak nito. Samantala, isang liham ang natanggap ni Neneng buhat kay Isko na nagpapahayag ng kanyang damdamin para sa lahat. Pinabasa niya ito kay Narciso at tinanong siya kung ano ang kanyang loob. Lumiham si Neneng kay Isko at dito ipinagtapat niya na wala itong maaasahan sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito, Neneng? Ano yan? Kanino nang galing ang sulat na ito? Galing ito kay Isko. Hindi kita nasabihan dahil sa nangyari kay Kuya. Yan ba talaga ang rason, Neneng? Hindi ka ba naniniwala sa akin, mahal? Nagsasabi ako ng totoo. Sa kalapit bahay ni Chayo ay may idinaos na isang pigi. Isang sanggol ang pininyagan at ang mga kilala niya na nagsidalo sa mga nasabing handaan ay nasipag-usisa nang makitang may iniiwi siyang sanggol. Kay gandang bata naman, sino nga palang ama nito? O siya, doon muna ako. Sige, salamat. At pakpala yung mukha! Tama. Buti maganda yung mga pamumuhay niyo dito. Ano nangyayari dito? Lumayas ka dito!
Neneng! Neneng! Naku po, anong nangyari sa'yo? Pumasok ka. Narciso, kumuha ka ng tubig. Diyos ko, sino gumawa sa'yo niyan? Pinalayas ako sa amin. Tulungan ako, Neneng. Pagkalipas ng isang buwan mula nang natanggap ni Isko ang sulat galing kay Neneng, ay dinaos ang kasal nila ng Narciso. Tumalo sina Deogracias, Nena at Chayong na nakikipisan sa kanila. Araw ng linggo ay sumama sina Neneng, Narciso, Chayong at sanggol nito kina Nena at Deogracias sa pag-uwi sa probinsya. Dahil dito ay mulang nagkita si Isko at Neneng. Si Isko ay nagpasyang lumuwas ng Maynila upang magkita sila ni Neneng. Kaya naman ang ipinadalang sulat ay hindi niya nabasa. Sa halip ay ang alila nitong si Andres ang nakatanggap. Sapagkat di alam ng alila kung nasaan si Isko, ay siyang nagpasya itong itago na lamang ang sulat. Tanghali noon nang dumating si Isko sa Maynila at dumiretso kaagad sa bahay ni Neneng. Pagkakita ni Neneng kay Isko, ay nabigla ito at ng dalawang isip kung papatuluyin ba niya ito. Subalit, dahil sa kagandahang asal, ay pinatuloy niya ito. Pasok ka, Isko. Nining, alam kong ikaw ay may asawa na. Ngunit hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong ito. Pakiusap, Isko. Ang asawa ko ay ang aking mahal. Kalimutan mo na yung naramdaman sa akin. Ngunit Nining, mas mahal kita sa lalaking iyon. Sa masungit na dilim ay tinahak naman ni Narciso ang kabukiran, samantalang si Neneng ay nagpatungo sa kanyang hipag. Bakit ka malungkot, Neneng? Nabasa ni Narciso ang liham ni Isko para sa akin at iniwan niya ako. Tulungan niyo po ako. Hanapin po natin ang asawa ko. Halika na. Nagbabaka sakaling makita ni Neneng ang kanyang asawa ngunit bumalik silang bigo. Nanaog at parang ulol na lumakad ng mag-isa si Neneng upang bumalik sa kanilang bahay. Sinamahan naman siya ng kanyang hipag, ngunit mas lalo pang bumibigat ang kanyang pagpipighati nang hindi pa rin pumaparoon sa kanilang bahay si Narciso. 3 araw na ang nakalipas ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Natapat ng mabuo ang sapantahang sila'y mag-asawa ay di na magkikita muli, ay sa hipag na lamang iniwan ang bahay, mga damit, at ari-ari ang sarili nilang mag-asawa. Paumanhin po, ngunit ako po muna ay pumaroon kina Nena. Baka sakaling hanapin ako ni Narciso. Sige, Iha, mag-iingat ka. Salamat po. Aalis na po ako. Samantalang sukat ang malaking pamamangha ni Nena nang siya'y makarating doon. Nalaman ni Neneng na nakapunta si Narciso sa bahay ni Nena at hinabilin pa nitong doon muna manatili si Neneng sa kaibigan sapagkat matatagalan pa raw ang kanyang pagbabalik. Namangha si Nena sa pag-alis ni Narciso at tinanong niya si Neneng kung ano ang dahilan. Bakit ba umalis ang iyong asawa? May pinag-awayan ba kayo? Meron kaming di pagkakaintindihan. Sapagkat itong si Isko patuloy pa rin nagpadala sa akin ng liham kahit sinabihan ko siyang may asawa na ako. Nagduda siya nitong huling liham. Hindi ko pinaalam sa kanya at nakita niya ito. Nakita niya rin na pinatuloy ko si Isko sa bahay. Lubos ang pagdadalamhati ni Neneng hanggang siya ay magkasakit. Walang ibang sinisi si Nena
sa nangyari sa kaibigan kundi si Narciso at kung bakit ito pa ang pinakasalan. Samantalang walang ibang sinisi si Neneng sa nangyari kundi ang kanyang sarili at paglilihim kay Narciso at sa sulat na galing kay Isko. Ngunit sinabi ni Nana na walang kasalanan si Neneng sa nangyari sapagkat walang katuturan ang panibughong iyong sa kanya ng asawa. Sa pag-iingat ni Neneng na baka mas lalong lumala ang pagdadalamhati ni Neneng, sa matagal niyang pag-uusap tungkol kay Narciso, ay nagdahilang sandali at siya'y iniwan. Ngunit, di pumayag si Neneng at muling pinaupo ang kanyang kaibigan. Nena, naniniwala ka ba sa panaginip? Para ka namang bata para maniwala ka pa dyan. At ang kapal na mukha mo para magpakita rito. Saan ka kumukuha ng kapal na mukha? Nandito lang naman ako para tulungan si Nini. Wala akong ibang intensyon kundi mapagaling siya. Tumahimik ka nga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magkakaganyan. Anong nangyayari dito? Palayasin mong isang to bago pa magdilim ang paningin ko. Nana, uminahon ka. Kamusta na kaya ang mahal ko na si Neneng? Wala nang magiging kagamutan ang sakit ni Neneng kundi humilig sa mga palad ng Narciso. Hindi naman niya pinapahalata sa kaibigan na malapit na siyang mamatay kaya't nagkaroon ng pag-asa si Nena na malunasan pa ang kanyang karamdaman. Maaari ba akong humiling ng pabor sa'yo? Ano yun? Gumawa ako ng liham para kay Narciso. Maaari mo bang ibigay sa kanya? Ba't di ikaw ang magbigay? Para ka namang namamaalam dyan. Nena, alam naman nating malubhan ang aking sakit. Wala lang kasiguruduhan kung hanggang kailan ako dito sa mundo. Maaari pa ba akong humiling? Ang dami mo namang hiling. Sa panahon na wala ako, maaari pang huwag niyong paglaanan ng pera ang aking burol at libing. Maaari ba yun, Nena? Kung yan ang gusto mo, Neneng. Samantalang si Isko ay hindi na tumigil sa kanyang masamang hilig sa pagsusugal, kaya't nawala at naibayad niya sa kanyang luho ang kanyang mga anak. Hindi naglaot na tutok siya ng mga kawal ng punong nagsisiusik at isang punlo ang sa kanya'y lumagot. Tinapos ang kamatayan ni Isko na walang dangal, kalait-lait at kahiya-hiya sa kapwa. Tila iniakma ng pagkakataon ang nangyari kay Narciso. Sa bayang kinalalagyan niya upang mapilitan ding umuwi. May ilang linggo na sa kanya'y laging matamlay, madalas na tila ng hina, tuwina'y malungkot at di naglaot magkasakit. Di naglaon ay napag-isipan din niya umuwi sa kanilang bayan. Ba't ngayon mo lang naisipang umuwi? Hinanap ko muna ang sarili ko. Narito pa ba si Neneng? Maaari ko ba siyang makausap? Miss na miss ko na siya. Hinahabilin niya ito na sa oras na dumating ka, ay ibigay ko raw ito sa iyo. Bakit? Nasaan siya? Hindi siya makapaniwala at gustong makita ang libingan ng kanyang asawa. Ngunit, siya ay nahulog sa hagdanan at namatay. Ginanap ni Nena at Deogracias ang kahuli-hulihang paglilingkod sa asawa ng kaibigan. At sa libing din ni Neneng, siya isinama. Hindi sila nagsama sa buhay na ito, ngunit nagsama sila sa hukay. Diyan sa mapanglaw na libing, diyan sa malumbay na hangganan ng lahat. Hindi sila nagsama sa buhay na ito, ngunit nagsama sila sa hukay. Diyan sa mapanglaw na libing, diyan sa malumbay na hangganan ng lahat.